Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Then guys, ayan. Sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Message lang kayo guys, okay? So, tignan natin. Tignan natin. Kanino bang love reading ito masasagap natin? So, guys, ayan, comment lang kayo sa baba para maisama ko kayo sa aking manifestation. And, ayan, binabasa ko rin yung inyong mga comments. Mali mo naman, kwento mo na itong binabasa ko. Okay. Kanino itong love reading, spirit guide? Meron tayong 10 of Cups, family. Okay. Okay, so yung pinapakita sa akin dito guys, parang bumubuo na kayo ng plano ng person mo. Pwedeng kasal kayo, pwede nagsama na kayo, nag-live-in na kayo, may mga anak na kayo, or pwede guys, na ito na yung mga bagay na plinano nyo. Parang sinettle, parang totally, parang settled na, etong relationship na to. Ang problema lang guys, siguro, hindi kasi guys nagiging balance. May pag-aantay. Siguro nag-aantay ka, ano ba nagiging plano ng person mo, ano ba gusto niya mangyari pagdating sa relationship nyo. Inaantay mo kung meron ba siyang effort na gagawin. So, as in, all out ka pagdating sa person mo, no? Tignan natin. Okay, kanina po itong love reading. Meron po tayong 4 of Pentacles, security, greed, stability, protection, financial, and acumen. So guys, hindi pa na nakontento yung person mo sa relasyon nyo. Okay? Nandun sa point na naghangad pa siya ng something more. Piling niya kasi hindi niya makuha yung bagay na gusto niya dito sa relationship na to. And parang naging gahaman siya eh. Nakikita ko sa kanya, nag-focus siya sa kanyang pinansyal, no? Iniwan ka niya dahil sa pera. Parang feeling niya wala siyang mararating sa ganitong sitwasyon na meron kayo. Okay, parang puro lang to guys, pagmamahalan, puro drama, puro ganon, puro away. So, ikaw kasi nahihirapan ka eh. Nakikita mo kung ano yung nagiging problema sa inyo, no? Nakikita mo kung ano yung mali dito sa relasyon na to. And ang gusto mo siguro is ma-settled na to. Maayos nyo na itong problema na to. Ang problema lang guys, hindi nakikipag-cooperate tong person mo, no? Ginagawa niya lang yung mga bagay na gusto niya. Umaalis siya doon sa sitwasyon. Ay no, may pag-alis. Parang mas gusto pa niya na nandoon sa trabaho or nasa piling siya ng ibang tao kaysa dito sa pamilya niyo. So, parang ang sakit para sa inyo, guys, na wala sa inyo yung focus niya. Okay? Titingnan pa natin. Okay, so yon. I think nagkaroon, guys, ng dito, something na siguro cheating. Kasi may unfair, no, na gusto mong maunawaan kanya, gusto mong maintindihan kanya, or same kayo ng energy, pero hindi yun yung nakukuha mo eh. Nasasaktan ka dito, oh. So, parang feeling mo, hindi nakikinig yung person mo, parang kailangan, yung gusto niya lang yung masusunod. So, umaalis siya dito sa sitwasyon na to kasi parang feeling niya, mas magiging masaya siya pag umalis ka dito. And justice, kasal ba kayo or fiancé? Basta may plano kayo. Nagplano kayo magpakasal, pwedeng hindi to guys natuloy. So yan, yan yung nakikita ko dyan. Sobrang bigat na bigat ka na dito sa relasyon na to. Kasi yung
person mo, nahihirapan din siya eh. Pero kasi nung nahihirapan siya dito, hindi ikaw yung nakita niya na magiging sandalan niya. Naghanap siya ng way para mas maging masaya siya, para takasan tong problemang kinakaharap nyo. So, I think may cheating na nangyari dito kasi hindi ka nagiging, kampante. Magkakaroon ka ng mga doubt. Nakikita ko sa inyo guys. Napapaginipan mo pa or basta binabagabag ka dito. Nararamdaman mo na may kakaibang ginagawa tong person mo. Okay? Yung iba sa inyo guys, pwedeng hindi ka makaalis kasi kasal kayo or meron kayong property or pwedeng may mga napundar na kayo. Yan. Tingnan pa natin. Okay. Check pa natin guys. Meron tayong Ace of Swords, realization. So yung pagmamahal mo sa person mo guys, parang unti-unti siyang nagiging galit kasi naiinis ka. Kasi hindi ka man lang niya guys pinapakinggan or parang feeling mo hindi ka niya pinahalagahan. So pinapanindigan ng person mo kung ano man yung ginagawa niya sa inyo. Okay? Unti-unti siya nagiging cold sa inyo. Na parang feeling ko dito, feeling niya ron, hindi naman na siya guys, parang hindi na nakakatuwa. Ganun eh. Parang feeling niya hindi na nakakatuwa tong relasyon na to. So, ano pa yung magiging sense, no? Parang wala nang magiging say-say to. Tingnan pa natin. Meron tayong Two of Swords. Decision, waiting, solitude, black, balance, and track. Okay? So, alam niya guys, itong person mo, pinapanindigan niya, pero kung makikita mo, nagbubulag-bulagan siya, pero nagkakaroon pa rin siya ng mga hesitation, no? Kung tuluyan ka na ba niyang i-give up. I think may mga bagay na pinanghihinayangan pa rin siya or naawa pa rin siya, no? So, hindi niyo pa rin guys kailangan ikatuwa yun kasi isipin mo ha, baka hindi na to love, baka naawa na lang siya sa inyo or nakikita niya na baka mahirapan ka once na umalis siya. Iniisip niya pa rin guys, yun ako konsensya siya kung ano yung pwedeng, alam mo yun, mangyari or ano yung magiging epekto once na umalis siya sa relasyon. Okay, ayan o, nagkakaroon siya guys ng mga hesitation dito. Tignan pa natin guys. Additional message. Okay, kanya itong love reading. Okay, additional message. Meron tayong King of Pentacles. Alam mo yung feeling na nagiging tuso yung person mo. As in, gusto niya na guys, isipin yung sarili niya eh. Nagiging selfish talaga siya. Pero tignan mo naman yung iniisip niya dito. Parang marunong pa rin siya mag-isip guys, no? Kahit papano. Iniisip niya na baka mahirapan ka. Iniisip niya na ayaw kanyang iwan ng ganyan yung sitwasyon. Okay, nagigilty rin siguro kahit papano. Yung iba sa inyo guys, pwede sasama pa rin kayo. Ang bagal, no? Pero ang cold na niya sa inyo. Meron tayong, naisip niya kasi guys yung pamilya. Oo. So, kung nakaganito kasi guys, sa hirap at ginhawa niya, magkasama pa rin kayo. Pero since naka-reverse to, nagiging selfish talaga siya. Siguro may something na nangyayari sa person mo, parang baka ginagawan to.
Hmm. Baka parang ginagayuma siya kasi hindi mo na siya nakikilala. Okay, so parang sobrang layo na ng person mo talaga sa dati. Okay, parang siguro nasasaktan ka ngayon, nahihirapan ka ngayon, parang hindi na siya yung taong minahal mo kasi unti-unti na siyang nawawala. Unti-unti na siyang umaalis, no? Nagpapakasaya na to sa piling ng mga kaibigan niya, pamilya niya. So, ang problema kasi guys, natotolerate yung person mo. Um, hindi, parang hindi kanila pinaniniwalaan yung mga tao sa circle niya kasi inisip nila, etong person mo yung mas nahihirapan. Okay, ganun eh. Titignan pa natin. Meron tayong Three of Pentacles. Okay, collaboration. Pero alam nyo guys, ito ha, may mga tao pa rin sa paligid niya na naaawa sa inyo. So, gusto nila guys na i-update ka, gusto nilang kausapin ka tungkol dito sa sitwasyon nyo. Okay? Pero kasi hanggat maaari ay nila guys makialam, yun yung pinapakita sa akin dito. Titignan pa natin. Meron tayong King of Wands. Okay, King of Wands. So, nakikita ko dito guys, parang ano to, parang may someone dito na nagigilty talaga. And nakikita ko guys yung pagiging tuso ng person mo. May mga nagkakagusto naman daw sa inyo. May lumalapit sa inyo. Pero siguro guys, hindi mo kinoconsider yung mga manliligaw mo or mga nagkakagusto sa inyo kasi pinipilit mo pa rin guys na mag-work itong connection niya ng person mo hanggat maaari. So yung person mo kasi guys, na nakikita ko dito, ano ba yung iniisip niya, bakit niya ito ginagawa? Kasi parang umaalis na siya dun sa sitwasyon niya. Okay. So meron tayong Knight of Swords. Ayan o. Parang ang laki ng galit sa inyo ng person mo. Galit siguro siya sa mga sinasabi mo. Baka pangit din yung mga binibitawan mo salita. Pwedeng galit siya sa pamilya mo. Siguro ayaw sa kanya. Pinapamukas na kanya kung anong klase siyang tao. So, isa yun guys sa kinoconsider ng person mo kung bakit siya nahihirapan dito sa relasyon ito. Kasi nung una naman daw guys, willing siyang i-give up lahat, no? Kasi kung makita mo, parang sinama ka niya, iniaya ka niya na mag-live-in kayo, magsama kayo. Kasi alam niya sarili niya na kaya kanyang ipaglaban. Okay, nakikita mo naman din kung ano yung naging effort na itong taong to, kung ano yung ginawa niya pagdating sa relationship. Okay? So, ang problema lang guys, may nagbago dahil sa galit. Ayan, no? Siguro, lagi na kayo nag-aaway. Pwedeng ganon. Tapos, yung pag-aaway na yan, guys, nauwi na siya, guys, sa galit. Galit na nararamdaman ng person mo. Kasi nung una, mahal na mahal ka naman ng person mo. Willing pa siyang ibukod ka or bumukod kayo. Talagang naging responsible siya dun sa buong pagsasama nyo. Hindi lang itong huli, no? Kasi may kakaibang nangyayari. Okay? Titignan natin additional message. Meron tayong you are perfect to me, flows and all. Ayan, no? Wala siyang nakikitang mali sa inyo eh. Siguro, nagagalit lang siya dahil kung paano mo siya itrato or hindi mo siya pinapakinggan na dito na siya nahihirapan, dito na siya nasasaktan. Hindi mo pinapakinggan kung ano yung hinanakit niya or pwedeng hindi mo nakita, no? Pero nung panahong ikaw na yung down na down, siguro nag-mirror lang din, guys. Hindi ka na rin pinakinggan itong person na to. Meron tayong in stillness, you reclaim your power.
Okay? So, sinasabi lang dito guys na huwag ka mag-aksaya ng energy. Try mo pa rin i-isolate yung sarili mo para sa makakabuti para sa'yo. I'm learning to open my heart once more. Check pa natin. Isa pa. Meron tayong love takes effort from both of us. Love takes effort from both of us. So, alam nyo guys, minsan nagre-reminisce pa rin yung person mo. Inaalala niya pa rin yung pagmamahalan yung dalawa. And, galit man siya guys, pero nakukonsensya pa rin siya na tuluyan kang talikuran. May konsensya pa pala yung person mo, no? Pero yun ang pinapakita sa akin dito, nasasaktan din siya. Kung hindi mo nakikita yon, pwede hindi niya na pinaparamdam sa inyo. Kasi sinasabi lang dito guys, kung bibigyan nyo lang ng chance yung isa't isa, pwede pa itong i-work out. Kasi sinasabi niya, I'm learning to open my heart once more. Gusto niya pa rin naman guys na i-work out, no? Kahit na nagiging tuso tong person mo. Willing pa rin siya na maging maayos. Pero yun nga, kagaya ng sabi ko, dumarating sa point na natitrigger talaga siya. Pag may mga bagay na hindi niya, may mga naririnig siya ng mga bagay na ayaw niya na marinig. Pwede may mga nakikialam sa relasyon nyo na dapat kayo lang yung maayos. So, I think itong person mo masyado rin siyang private. Ayaw niya ng para papakailaman. Pero pagdating sa relasyon nyo, gusto niya kayong dalawa lang yon, no? Walang ibang dapat nakikisali. Wala dapat ibang alam mo, wala dapat ibang makikialam kasi relasyon nyo to, wala namang maitutulong yung ibang tao. Okay? Isa yun siguro sa kinakagalit niya kasi bakit may mga taong nakikialam dito sa relasyon nyo. And isa pa guys, ayaw niya rin napapakailaman kung ano din siguro yung ginagawa niya kasi masyado siyang private. No? Parang sinasabi niya na alam niya yung ginagawa niya. And guys, baka hindi ka aware, ikaw mismo yung nagpupush sa person mo na gawin yung mga bagay na hindi niya naman talagang gustong gawin sa inyo, pero nagagawa niya ngayon, okay? Like, kung may mga hinala ka na parang baka meron na siyang iba, baka may third party, so kakaselos, baka hindi ka aware na sa halip na hindi nga ginagawa ng person mo is napupush mo nga siya na gawin yung bagay na yon, okay? So, yeah, dumarating sa point na parang naiisip niyang panindigan na lang, total naman ina-accuse mo siya na ginagawa niya kahit hindi naman niya ginagawa. Pero yun na nga guys, pwede nung nahuli mo, na-prove mo na meron talagang cheating, meron talaga siyang ginagawa. Doon na kayo sumabog parehas. And I think hindi na gustong magpaliwanag pa ng person mo. Kagaya na sabi ko, gusto niya ng private. Ayaw niya na guys i-open pa sa inyo or ayaw niya na guys makipag-usap. Parang malinaw na ayaw na niyang maayos. Pero yun nga guys, nung panahon gusto na niyang umalis, nakokonsensya siya. Nakokonsensya to na tuluyan kang iwan. So, siguro nandun pa rin yung love. Naisip niya pa rin. May concern pa rin siya sa inyo kahit na ganun. Yun nangyayari sa inyo. Okay? So, titignan natin guys yung energy ng person mo. Okay, tatabi lang natin to. Okay. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Overall, energy, spirit guide. So, yun guys, ipo-full spread natin to. Okay. So, meron tayong unclear. I don't know how I feel about this connection anymore. So, nagugulahan na siya eh. Ano bang klaseng connection meron kayo? Magkarelasyon kayo pero hindi na nagiging malinaw sa person mo. Kung ano yung dapat niyang maramdaman, ano na ba yung role niya talaga dito sa relasyon na to? Kasi, yun nga, kagaya na sabi ko, may mga nakikialam kasi. Pero, hindi naman
No, na dapat kayong dalawa yung nagsisettle ng problema. Baka hindi ka nagiging aware sa halip na nag-open up ka sa mga friends mo, sa family mo, sa halip na ino-open mo lang kung ano yung sakit na nararamdaman mo doon sa person mo is, kagaya na sabi ko, hindi ka nagiging aware, baka nasisiraan mo yung person mo. Okay? Sa halip na ang gusto mo lang naman is labas na sama ng loob. So, ang mangyari guys, pagtatakpan mo. So, sino yung parang nagiging masama dito? Okay? Pwede yun yung nagiging tingin sa'yo ng mga tao sa paligid mo na nagpapaka-martyr ka dito. Okay? Ganyan na pa rin nangyayari. Ba't di ka pa umaalis? Parang siguro ganun na sa isip nila. Okay? Tingnan natin. Meron tayong, you are my favorite. You are the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you're my person. Ayun, no? So, every time na may good news na nangyayari sa kanya, good man yan or bad, ikaw yung unang taong naiisip niya na gusto niya, guys, kausapin or i-share yung mga nangyayari sa kanya. Ikaw yung unang taong pumapasok sa isip niya ngayon, at ikaw yung unang taong gusto niyang iyakan, ano man yung struggle niya. So, nandun pa rin guys, yung nagiging concern pa rin siya. Pero kagaya sabi ko guys, may galit din. Kasi, hindi mo na poprotektahan. So, di ba? Dapat pinaprotektahan mo yung person mo. Dapat pinaprotektahan niyo yung isa't isa. Pero nakikita ko sa inyo guys, may tampo ka rin nararamdaman sa person mo. Kasi tinaray mo namang i-workout to. Okay? So, tingnan natin. Meron tayong no compares. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, hindi kanya kayang ikumpara sa iba. Kung nagkakaroon man ng mga cheating, may mga issue, marami siyang boys, marami siyang girls, marami siyang nakakasalamuha, frustration niya lahat yon. Okay? Gusto niya lang guys ilabas sa ibang bagay yung mga frustration niya sa inyo. Pero ikaw pa rin guys, no? Hindi kanya kayang ikumpara yun, no? No matter how many people I've met and experienced I have there's no one who compares you. Wala kang katulad. Unique. Ganon. Sobrang kakaiba ka sa mga nakilala niya. Okay? Meron tayong spoiling you. I want to give you the good life. I want to spoil you with gifts and trips. Everything you could ever need or want. You deserve nothing less. Diba? Gusto niya ibigay sa inyo lahat, guys. Handa nga siyang ibigay sa inyo at walang itira sa sarili niya eh. Ganon ka kamahal ng person mo. Pero kung ano man yung nagiging treatment sa inyo ng person mo ngayon, ano naman yung pag-uugaling meron siya ngayon, guys. Dulot lang to guys ng galit or pwedeng tampo sa inyo. Oo, yung tipong gusto niya bumawi or mag-effort sa inyo, pero siguro everytime na may isip niya kung ano yung mga nangyayari, ano yung totoo, parang hirap na siya guys na magbulag-bulagan eh. Hindi niya na nakikita yung mga parang magandang nangyayari. Oo. So, sabihin na natin guys na gusto niya magbulag-bulagan, pero mas nakikita niya talaga kung ano yung totoong issue dito sa relasyon na to. So, yan na nga. Mahal na mahal ka niya. Gusto ka pa rin niyang i-spoil. Okay, titignan natin. Okay. Okay. So, guys, meron tayong my dreams. Ayan, no? Madalas ka pa napapaginipan. Kakaisip sa inyo, guys. Bago matulog. Pagkagising, ikaw agad yung papasok sa isip niya. So, parang napapahinga lang yung isip niya, guys, pag tulog siya. Pero kahit nga ata dun eh, hindi eh. Kasi, I've been dreaming about you in my dreams. We are so free and in love. Wish I could stay there forever. So, yun. Madalas ini-imagine niya pa rin
na sana maging malaya kayo, hindi kanya maangkin eh. Kasi may mga conflict na sigurong iniisip. May mga bagay na hindi mo pa kayang bitawan or let go. Hindi mo pa siya kayang piliin this time. Kasi meron kang ibang bagay na kinukonsider pa sa ngayon. So, yun yung pinapakita sa akin dito. Gusto niya na maging malaya kayo. Okay, so may naamoy pa nga akong alak. So, siguro madalas nagiinom tong person ba ba? Akala mo nagpa-party-party, nagpapakasaya. Parang ang saya-saya naman niya habang ganito yung sitwasyon namin. Pero, ito to guys, nagiging ganun lang siya kasi para makalimutan ka, di kanya masyadong isipin. Kasi nasasaktan din siya. Okay? Tingnan natin. So, never mo naman kasi naramdaman, no? Or nakita. Pero nasasaktan din to guys, no? Kung alam mo na. Meron tayong I'm choosing healing over hurt. Ayan, no? Kaya mas pinipili niya na guys, i-heal na lang din yung sarili niya. Or kaya siya lumalayo kasi pili niya, sobrang bigat na. Tinry naman daw niyang ilaban. Pero, piling niya, kahit ilaban niya pa to, parang siya pa rin yung talo. Okay? Meron tayong letting go. If sometimes the kindest choice. Yes, letting go. Di ba? Mas pinipili niya i-let go ka kasi parehas kayong sasabog. Parehas kayong walang mangyayari. Parehas kayong hindi makausad. Kailangan may umalis para may umusad. Parang ganun. Meron tayong in stillness, your claim, your power. Ayan. Ginagawa din to guys ng person mo na i-let go ka. Para kahit paano guys, siguro na isusumbat mo sa kanya na dati ito yung mga sinacrifice ko para sa inyo. Parang ganon. May mga sinasabi ka sa taong to na dapat kita nakilala. Basta masakit na salita na maikukumpara mo sa kung ano ka dati. Parang, masaya naman ako bago kita nakilala. Mga ganyan. Or, siguro nasasabi mo sa kanya na parang sana nga hindi ka nakilala, maayos naman ako noon, dapat pinili ko na lang yung iba ko manliligaw or ibang nagkakagusto sa akin na much better. May mga ganong scenario, baka hindi ka naging aware, medyo insensitive ka. So, I think tinatry ng person mo na i-let go ka para bumalik ka or makuha mo yung mga bagay na gusto mo din, no? Okay? So, kaya nagiging hambog siya, pinapakita niya sa inyo guys na wala talaga siyang kwenta. Kasi yun yung pinamukha sa kanya at pinaninindigan niya. Ngayon, meron tayong each small steps carries you forward. So, yan. Moving on. I think try mo munang i-heal din yung sarili mo, no? Meron tayong your love pushes me to be my vessel. Okay, so yun ang nararamdaman sa inyo ng person mo. Grabe yung support na ginawa mo rin sa kanya and tinatanong niya pa rin malaking utang na loob yun, no? Parang kung hindi sa inyo guys, hindi lalakas yung loob niya. Marami kang naituro sa kanya na dala niya pa rin ngayon. Okay, tingnan natin message ng person na sa'yo. Sometimes I stay awake thinking about you. Di ba kakasabi ko lang? I am afraid to contact you. Kasi gusto niya mag-chill ka lang, mag-relax ka. Okay? And I'm starting to understand our connection. Ayan, parang tinatanggap niya na ito na talaga yung naging sitwasyon nyo. Ganyan. Meron tayong I know that I crossed the line with you. Okay, so titignan natin guys yung energy pa rin, syempre. The person mo, ano yung nararamdaman niya sa inyo. Nararamdaman ni person sa'yo. I love you unconditionally. Okay, mahal ka niya at hindi niya maintindihan bakit sa kabila ng mga nangyari, mahal ka pa rin niya. Ano yung tingin ng person mo sa'yo? Ngayon, I don't react when people mention you. Diba? So, siguro matagal kayo, no? Naipakilala ka na sa lahat. And siguro tinatanong ka ng mga tao sa paligid niya, mga friends,
O bakit di kayo magkasama? Nasaan yung jowa mo, asawa mo? So, wala siyang react. Hinahanap ka pa rin ng mga taong yan na napalapit sa inyo. Okay, plano niya, I am becoming a better person. So, gusto niya muna guys, buuin yung sarili niya. Outcome, I wish I could share my goodness with you. Ayun, namimiss ka niya. Oo, namimiss ka niya. Kasi gusto niya ibalita sa inyo yung mga ganap sa buhay niya. Hindi niya magawa. Okay? So, tingnan natin zodiac sign. Dito. Okay. Meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, Scorpio, Aries, and Capricorn. Sa side ng person mo. Capricorn, Leo, Taurus, Pisces. Gemini, Pisces, Taurus, and Capricorn. Lakas ng earth sign dito ha. Pisces, Taurus, Gemini, Aquarius, and Libra, Aries energy. Okay, sa side mo. Nararamdaman mo sa person. I know I was a distraction from your pain. So, aware ka na may mga pinagdadaanan yung person mo. May problema siya ngayon. Parang feeling ko, maliit yung tingin ng person mo sa sarili niya. And yun nga, baka nakiklaim mo na may mga nasabi ka nga hindi maganda, may mga times na tinrato mo siya ng ganito, something like that. So, I think, nakakonsensya ka rin. So, para nagmi-mirror kayo sa isa't isa, I think twin flame kayo. Kasi kung ano yung nararamdaman niya, nararamdaman mo rin. Okay, tingin mo kay person. We won't know I'm not the one for you. So, yan. Ang tingin mo sa kanya is someone na mas mataas sa inyo. Parang aware ka na baka hindi ka para sa kanya. Masyado mong dinidegrade yung sarili mo. Ang liit ng tingin mo sa sarili mo. Na parang hindi ka karapat-dapat sa tao to. So, I think, tinatanggap mo na rin na i-let go ka niya. Okay, tingnan natin ano yung plano mo. My life is not as together as it seems. So, may mga privacy. Parang nagiging private ka ngayon, tahimik, naglalaylo sa social media sa lahat. So, pwedeng kumunik sa taon to. Outcome. It's time for me to heal now. O, di ba? Ready to move on ka na, di ba? So, tignan natin zodiac sign sa side mo. Meron tayong Aquarius, Libra, Pisces, Scorpio. Meron tayong Leo, Sagittarius, Virgo, Scorpio. Meron tayong Libra, Pisces, Aquarius, Gemini, Aries, Taurus, and Capricorn energy. Okay, last one. Okay, Virgo, Scorpio, Aquarius, Cancer, Gemini, Aries energy in the near future. Ganap dito. Ano po yung possible na mangyari in the near future? Oh, may nasama akong card. Oh, reconciliation. May nakikita ko guys, ito na gusto makipag-reconcile sa'yo ng person mo. Ay, no? Movement, travel, news, speed, sweetness. May message. Magta-travel siya or bigla siya magpaparamdam sa inyo, guys. Okay? So, hahabulin ka pa rin. Stuck. Oh, di ba? Na-stuck yung person mo, guys. Napaparanoid ito ngayon. Nababalisa siya ngayon. Meron tayong Two of Cups partnership. Diba? Kasi feeling niya ikaw na nakakaintindi sa kanya kahit na naging hambog siya sa inyo, kahit na parang naging masama siya sa mga pinagagawa niya sa inyo, kung ano man yung tinrato niya sa inyo. Pero sa inyo niya lang guys na feel siguro yung parang ginawa siyang tao, tinrato siya ng maayos, pinahalagahan, iningatan, minahal. Okay, so yan guys. Ito lang pong inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.